kung usapang local flavors din, ang mga isda rito sa Capiz, hindi lang sa tubig dagat makikita, kundi sa putik din. Ito ang mga pantat o hito sa Tagalog. Kaya raw nitong mabuhay nang wala sa tubig ng ilang oras. Ginataan ang masarap daw na luto sa palpat. At ang pampasarap, dahon ng balinghoy o kamoting kahoy. Si Nanay Nilda Flores, kinalakhan na ang pagluluto ng ginataang paltat na may balinghoy. Dito sa lugar namin, kung ano yung makikita namin nga pwede ilakot sa ulam, ginagawa namin. Ang dahon ng balinghoy, dinidikdik bago iluto. Simple lang ang paraan ng pagluluto nito. Pakukuluan sa ikalawang piga ng niyog ang dinikdik na dahon ng balinghoy. Pagluluto nito, pwede nang ihulog ang mga paltat. Isunod ang mga pampalasa at ang kakanggata. Ilang sandali lang, luto na ang ginatang paltat na may dahon ng balinghoy. Pag walang balinghoy, hindi sa masarap. Pero kung may balinghoy, dahon sang balinghoy, masarap sa. I guess as expected, naturally, sa lugar kung saan tayo pumupunta at fini-feature natin yung mga pagkain nila, makikita natin at na-highlight yung abundance ng mga ingredients na ginagamit nila sa dish na to. So specifically this hito, maraming river dyan. Yung gata, maraming coconut trees. At yung balanghoy, meron tayong kamoting kahoy. Yup. Ito yung isa sa mga dishes na kapag nakita mo, alam mo ng lasa. So yung unang kita ko pa lang, siyempre alam ko na yung texture ng hito, alam mo na yung lasa ng gata. Tapos meron ako nakikitang may ginger sa pampatanggal ng ano yun, ng lansa. Pero wala na lansa. So ang sarap din ng aftertaste ng ginger. At the same time, pampakapal nila yung kamoting kahoy. Kulang na lang may kanin. May mga sangkap na di mo akalaing swak sa panlasa. Pero pag natikman, mapapatalon ka sa sarap. I am nabitig this biyahe. God! All you gotta do is just subscribe to the YouTube channel of GMA Public Affairs and you can just watch all the Behind the Drew episodes all day, forever in your life. Let's go! Yeehaw!